bunsod ng patuloy na tensyon sa Middle East. Muli na namang tumaas ang presyo ng crudo sa world market sa kabila ng extension ng ceasefire ng Iran at Amerika. Dumoble ang presyo ng petrolyo sa Pilipinas, isang tahimik na krisis na sumasakal sa araw-araw na buhay ng mamamayan habang bawat patangat ng presyo'y nag-iwan ng mas mabigat na pasanin sa kanilang kinabukasan. Sa pagtaas ng presyo ng gasolina, ramdam ang epekto sa kabuhayan at trabaho ng mga Pilipinong manggagawa. Kabilang narito ang mga mangingisdang umaasa sa dagat upang kumita ng sapat para sa pagkain at iba pang mapagkukunan. At kadalasan, ang kinikita nila ay nauubos lamang sa panggatong, kaya't halos wala nang natitira para sa kanilang sarili at sa kanilang mga pamilya. So almost 3 decades na ko na nanagat. Aside sa pagpangisda, bali 26 years sad ko nga nagtrabaho sa planta. Lisod gyud sa among sitwasyon, labi na karon pagsaka gyud ang gasolina. Kay siyempre ang among income may banan para nga to sa gasolina, mahapak sa gasolina, pangonsumo sa gasolina. So ang gasolina considering sa 12 horsepower, mo gasto ko ng almost 500 pesos per day. So considering sa oil price high, so dako kayo napikto sa amo ang mananagat kay instead magamit na mo sa mong pamilya ang ipalit og gasolina, so to nahapak na kasagaran sa gasolina. Kaluoy sa Ginoo, ang gasto na mo expensive gasolina basta mo diskarte lang makabawi gyud siya sa amo sang kita sa panagat. So siyempre ang presyo sa isda makatulong makatabang gyud na sa moa. Labi na pag siyempre mayong klase isda taas ang presyo, so additional income na sana sa moa, bonus na kaya po na sa moa. Financial management lang, so dapat tipid yun siya para ma-sustain sa mga basic na needs na mo sa balay. So kasagaran kung di may makapanagat, so siyempre walay gasolina, di may kapalit og gasolina kay nihit man sad labi na magnihit ang panagaton. Kanagod siya basta na gira, given na nadaan nga ang oil price, sigurado gina siya musaka. So kami isip mananagat, nagkonsumo og gasolina para sa mga makina, sigurado apektuhan yon. So mao na to ganyan sa kungingon nga apektuhan yon ang among income instead magamit sa pamilya, mahapak na to sa gasolina. Tipo sa mga pulis, nakakaskas na galing kaya. Dagko po ng isda din, no? Ang makuha na. Naitag 4 kilo, 6 kilo sa musa. Grabe. Kaya kaya naikauna nung tagluha. Pinaka-maximum na ako atong September, 5. Bawat mangingisda ay kumakayod araw-araw para may maiuwi sa kanilang tahanan. Ngunit sa paglubog ng araw, unti-unti ring lumulubog ang kanilang pag-asa. Kaingon ato bisan dito ra tos Middle East ang kagubot, apektado jud ta dinhi kay labi na atong oil nga gikan jud sa Middle East. Unya saka ang gasolina sunod mingog saka tanan. Unya ang sweldo wa mo saka. Nagtuo siguro ang gobyerno nga dato na kay mga tao, wa pa gihimong aksyon. Kumusta naman ang kwarta, ana sukad atong ning saka ang mga presyo. Aw naglisod jud. Naglisod kay ni saka niya akong bana pambut operator nya dugay pabiya silang ni pa-increase pa silang pamasahe panidugay lang nag-increase og 20 kay nagsabot pa gi paprobahan pa ditong mayor na daghang kuan niya hinahinay buhi man pud gihapon. Hindi lang mga mangingisda ang lumulubog, kundi pati na rin ang mga mamimili
na araw-araw bumabalanse sa pagitan ng kakulangan ng kita at patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa bawat pag-ahon ng mabibigat na lamba, may mga matang nag-aabang at pusong naghihintay sa pampang. At bawat along dumarating, may pag-asang muling umaahon ang mga mangingisda. Ngunit ang tanong, hanggang kailan nila kakayaning umahon? At sino ba ang sasabay sa kanilang pag-ahon? Ako po si Jaya Palmentara at ito ang Kwentong Biniyanon.